Kasi base lang tayo doon sa nakikita ng tao. So yung buto, napakahalaga niyan. Ano po? Ang mga buto sa libis ng mga tuyong kalansay ay parang isang tanso at bakal sa tibay. Ang buto ay nilalarawan ng Biblia na sentibay ng tanso na mas matibay pa sa bakal. Grabe, no? Kaya pag naiwan, yung katawan ng lupa, di ba? Naiiwan yan. Yung tinatawag na buto natin. His bones are as strong pieces of brass. His bones are like bars of iron. Ayan na naman yung salitang as o parang. Ano po? Like. So, wag po unawain literal. Pag may parang, simile. Ano po? Yan, kasi meron siyang comparison sa isang bagay na kasintibay nung nilalarawan niya. Parang tanso ang kanyang mga buto. Sintigas ng bakal ang kanyang mga braso. Ano po? Ngayon, ang tanong, ano ang ginagawa ni Ezekiel sa libis ng mga tuyong buto? Bakit siya nandyan? May pinapakita sa kanya ang Diyos eh. Tingnan muna natin sino ba Ezekiel na yan. Si Ezekiel ay isang propetang nabanggit sa lumang tipan ng Biblia. Siya ang sumulat ng akdang nakapangalan sa kanya, ang aklat ni Ezekiel. Katulad ni Jeremiah o Jeremias, nabuhay ang propetang si Ezekiel noong panahon ng pagkakatapon sa Babylonia ng mga taga-Jerusalem noong mga 586 BC. So kung ating ilalarawan po, dito sa timeline, nagkaroon ng captivity. Ano po? Yan, paikli na lang natin. Dito sa time na to, kila Abraham, ayan, Jacob, Moses, David, yan. Approximately 4,000 years ayon sa binigay nilang mga date. Nagkaroon dito nung tinatawag na captivity na hati ang Israel sa dalawa. Yan, yung kay Judah's tribe at saka may isa pa rito eh. So yung pagkakahati dito, may dahilan ito kung bakit pinabayaan ng Diyos na mahati sila. Ano po? Dahil nga, ito yung tinatawag na exile o panahon ng pagkakatapon sa Babylonia. Yun, Judah at Jerusalem. Ano po? Nagkaroon ng hati dito. Ano ba ang kasalanan nito? Ayan, mula doon sa Jerusalem, ayun makikita ninyo sa map. Ayan, dinala silang bihag papuntang Babylonia. Ano? Yan, napakaraming Diyos-Diyosan niya. Naggugulat ang Israel, bakit walang response ang Diyos? Bakit sila ay pinabayaan? At inilalarawan nila yung kanilang mga sarili na parang natutuyong kalansay. Yun ang background nun eh. Ano ko? Bakit mayroong tinatawag na captivity? Ano ba yung kasalanan nila? Nakikita po natin bakit hinayaan ng Diyos. So sinakop ng mga Babylonia etong Israel. Alam niyo naman dati, paramihan ang kanang labanan at wala silang nagawa kung bakit humina ang kanilang mga kapangyarihan. Ang puwersa ng Israel, ang mga hari nila ay naging walang kwenta. At si Ezekiel ay ginawang bantay o watchman ng Diyos para dito. Na inalipin sila sa Babylonia kagaya sa Ehipto. Pinahirapan, pinipilit sumamba sa Diyos-Diyosan, nalabag sa kanilang loob. Ito ang pinakamagulong kapanahunan sa kasaysayan ng mga Israelita. Anak siya ni Buzi, isang maharlika at pari. Napabilang si Ezekiel sa mga bihag na dinala sa Caldea, kasama ng haring si Jeconias. Naganap ang pagpapatapong ito kay Ezekiel mga 11 taon bago bumagsak ang Jerusalem. Dito naramdaman ng Israel, hindi tayo sinasamahan ng Diyos. Bakit? Kasi galitan Diyos sa kanila. Nilalarawan siya bilang isang taong may matibay na pananampalataya sa Diyos at isang nilalang na may malawak na imahinasyon. Ang Book of Ezekiel kasi ay punong-puno ng tinatawag na tayutay at para itong book ng Revelation. Maraming kababalaghan, maraming mga hiwaga, yan, nababalot yung aklat na yan. Mabalasik at hindi nababali ang kanyang damdamin, si Ezekiel. Kagustuhan at katangian, may mga pagkakataong kabilang sa kanyang asal bilang mahigpit na propeta ang mga ganitong kalagayan.
Ezekiel portrayed as a prophet of judgment, whom Yahweh invites to pass a verdict of judgment upon a sinful people. Makasalanan pala talaga yung Israel. Ano ba yung kasalanan nila? Kasi paulit-ulit sila eh. Sa paglipas ng mga panahon, dito, ibang generation to. Lilipas na naman yan. Ibang generation na naman dito. Iba na naman dito. Iba na naman dito. Iba dyan. Iba hanggang makapunta ron. Yung bawat generasyon na to kasi ang sinasabi ng Bible, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Na yung kapangyarihan ng salita ni Moses ayaw umepekto sa mga bagong henerasyon. Kagaya natin ngayon. Ayan. May mga new generations na susunod dito, nakikita na natin. Sana hindi maiba yung aral. Baka susunod, yung mga tatayo dito, iba-iba na dalang aral. Naku, magagalitan nyo sa atin. Ano po, ang dami-daming naiisip ng mga preacher na aral. Sa paulit-ulit na paggawa ng kasamaan ng bayan ng Diyos, ang Israel ay tunay na kinamuhian ng Diyos sa kanilang mga gawa. Kaya, bibilisan natin ng konti para makarating tayo dun sa chapter 37. Ano po, i-aano natin ng konti, i-elaborate. Ezekiel chapter 1 and chapter 3. Ezekiel sees the Lord and His glory. He is called as a watchman to the house of Israel to warn, reprove, and call them to repentance. Nananatiling bingi ang Israel. Itong si Ezekiel nilagay diyan para daw maging watchman. So siya yung bantay sa kawan. Parang yung mga preacher, bantay sa kawan yan. Kadami-daming binabantayan. Kaya dapat ang preacher gumagawa ng paksa. Ayan, watchman siya, tagapagpaalala, nagbibigay ng kasagutan sa mga katanungan ng Israel, at nagsisilbing tanglaw. Yan. Tanglaw ng pag-asa sa ibang mga nawawala o nagugulumihanan. Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. 3:7. So ang sabi diyan, ikaw Ezekiel, ang ginawa kong bantay. Pag may nilagay ang Diyos na isang bantay sa isang kawan, iwa-watch over mo yan. Nakikita mo dyan sino yung nanghihina, sino yung hindi sumasamba, parang ganun sa atin, sino yung laging may problema dyan, na dapat damayan. Yan, ganyan yung mga bantay para silang security guard. Sa kawan, ay sila yung mga pastor ng kawan. As for you, O Son of Man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word from my mouth and give them the warning from me. Sabi ng Diyos, may sasabihin ako. Sabihin mo itong mga sasabihin ko. Ano po? Sa last days, sa huling panahon, si Jesus Christ ang tagapagsalita natin. Ang pagsusubo kay Ezekiel, Ezekiel 2:1. Sinabi sa akin ang tinig. Ayan, meron para diyang visions, meron diyang naririnig si Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo.